So yan mga Kadaver Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So pag-usapan natin po ito nga po, yung panayam ni Attorney Maggie mapatungkol po dito sa trademark na Itbulaga. At ang title nga po dito, no? Kahit si Joey nakaisip, tape ayaw bitawan ng Itbulaga trademark. Tapos ito pa, may mga comment ho dito pero hindi tayo pupunta dun sa live niya. Bali mga na-screenshot na rin naman ho natin. Bali sinisigaw po ng mga supporters ho dun ng Tape INC ay guspati daw kami, idadamay daw sa kaso. Bakit? Minura ba namin sila? Eh kung ganun pala, di dapat magkasuhan na lang pati yung mga vlogger din ng Tape INC. Yun pala yung gusto nyo. Yun ba gusto nyo? So di ko alam kung ano yung mga ano pa dito kaya ating papanorin. Ngayon lang to, napakainit. Di ko alam kung mai-upload ko to ng ngayong gabi, ngayong araw or baka bukas na. No mga Kadaver Cats. So yun, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung panoorin na ho natin to, no? Yung pagmamatigas ng tape. Alam nyo ito yung about po rito kay Attorney Maggie. Dito kasi hindi natin din ito masisisi. Kasi trabaho niya ho yan eh. Siya yung kinuwang abogado ng Tape INC. Natural po na ipaglaban niya ho yun, no? No, natural po na ipaglaban ho ni Attorney Maggie dahil siya ang kinuwang attorney ng Tape INC. So labas naman ho siya dito sa isyung ito. Alangan naman na kinuha kang attorney tapos ilalaglag mo, 'di ba? Na kahit alam mo naman din na mali, wala ka na magagawa doon. Ganun po, no, para sa iba ho dyan, no, kasi yung iba dyan may mga nagko-comment na sinisisi nila to si Attorney Maggie. At may mga nagsasalita dyan na tanga-tanga daw, ganun. Alam nyo, wala akong attorney tanga-tanga kasi napakahirap po makapasa sa board exam ng mga yan sa kursong attorney, no? Kaya wag nyo siyang respeto na lang ho sa iba, no? Respeto sa lahat ng dito kasi kung malawak yung pangunawa nyo, labas naman ho siya dito sa issue na to kasi trabaho niya ho yan eh. Natural po na ipagtanggol niya ang Tape INC kasi trabaho niya ho yan. Katulad doon ni Attorney Buko. Diba? Natural na ipagtanggol ni Attorney Buko ang TBJ kasi siya yung kinuwang attorney niya. Okay, pero yun, ulitin ko, disclaimer, baka may mano sa sinabi ko. Kaya sabihin mo, baliktad ako, never po, no. Napaintindi ko lang sa inyo na, siyempre, yung iba kasi may mga nagko-comment kasi na pag rin na, ito, panoorin natin. Commercial sense. Kasi po ano po ba ang trademark? Kaklaruhin ko rin po kasi ang dami na pong lumalabas na technicality about ano po ba ang pagkakaiba ng trademark sa copyright, 'di ba? Nagkaroon po ito ng confusion noon pong nag-file ng copyright infringement sa RTC Marikina. So ang trademark po kasi ay word or group of words, kasama rin po yung logo that would differentiate goods or services na ginagamit mo sa business or sa trade from goods and services of others. So, kaya po, kung titingnan mo, yung prior use na sinasabi ng trademark, sino yung unang gumamit ng trademark? Gumamit ng trademark in a commercial sense. Ibig sabihin, ginamit mo sa business. So, kaya nga po doon po sa aming appeal, sinabi po namin yung naging basehan ng desisyon ng sinasabi, ang owner daw po ng trademark na Itbulaga ay si Joey dahil siya daw po ang nag-create or nakaisip noon pong pangalan. Nag-cite po kami doon ng mga decisions ng Supreme Court na nagsasabi na ang originator ng isang trademark ay yung unang gumamit in a commercial sense. Sino ba ang unang gumamit? Ay, nako talaga.
pagkakaalam ko kasi sa RPN 9, hindi pa sila hindi pa TPINC yun, di ba? Ito baka mamaya nagkakamali ako, comment nyo lang ho dyan. Kasi sa RPN 9, bago sila mapunta ng ABS tsaka GMA, di ba? Tama? So doon, pagkakaalam ko, doon muna nakilala ng or pumasok ang TPINC nung napunta na sila ng ABS or alam ko na ABS, di ba? Paki-comment na lang po dyan mga Dabbercats, no? Pag nag-research tayo, alam niyo naman ako makakalimutin ng. Pero ang pagkakaalam ko, kung sa unang gumamit, kung yun ang basehan ng TPINC, sa TVJ pa rin. Oo, sila pa rin yun talaga kahit doon sa usapang unang gumamit ng titulong Itbulaga. Kasi wala pa naman tape nung mga panahon na yun, di ba? Nung nasa RPN 9 sila. Tapos tsaka nung pumunta sila na ABS-CBN, doon nata nagkapirmahan ng kontrata. Itong si TVJ. Oo nga pala, wala nga palang kontrata yun. Mahilig nga pala yung tape sa walang mga kontrata. Oo nga pala, nakalimutan. Okay, tuloy natin. Just for the sake of argument, na si Mr. Joey De Leon ang nakaisip po noon ng pangalang Itbulaga. Noon pong time na yun, nung naisip niya yun, wala naman po siyang business. Wala po siyang goods. Wala daw siyang business. So, ibig sabihin, inaamin nyo rin na si Joey De Leon, sa inyo master talaga ang gumawa ng titulong Itbulaga. Yan ang nanggaling na sa bibig nyo. Ibig sabihin, porket walang business, Itchapwera ang talagang gumawa. Ganun ba yon? Ang pinagpipilitan kasi dito ng tape, sila yung unang nagpa-register ng titulong Itbulaga. Kaso nga, mahirap nga kasi dito. Bagay, opinion nila to, lahat talaga ng lalabas dito, pabor sa kanila. At ang side ng TVJ ang lalabas ditong masama kasi side ni Attorney Maggie yan. Alam naman na ilaglag niya yung alusos, di ba? Oo, kaya lahat ng lalabas dyan ay talagang pabor sa kanila. Pero kung biruin nyo sa sinabi niya na kung si Joey De Leon ba ang talagang gumawa, wala naman siyang business that time, sabi niya. Wala naman daw business. So, ibig sabihin, ayun pala yung sukatan ng trademark kapag una-una yung tinatawag na kapag may business ka. Kahit pala si Henyo Master talaga ang gumawa ng titulo tapos kayo na after 4 years tsaka na ipalabas sa TPINC ang Itbulaga na yan or sa GMA or sa ABS-CBN at yung ang noon time show is business yan, di ba? So, ibig sabihin kayo na yun, di wow. Okay, tuloy natin. Or service na masasabi nung naisip na yun. Ginamit po ang Itbulaga for the exclusive use of a show that was produced by PSIB. Wait lang may narinig ako Nung naisip na yun, wala naman po siyang business. Wala po siyang goods. Or pakinggan nyo maigi Itbulaga. Noon pong time na yun, nung naisip niya yun, wala naman po siyang business. Wala po siyang goods or service. So dito sinasabi na ng TPINC na si Henyo Master talaga ang gumawa. Buti naman namin yun Sa tinagal-tagal, buti naman umamin na kayo. Oo, maganda. Tuloy niyo yan. Kasi sabi niya, nung si Joey De Leon ang gumawa or ang nakaisip ay nung mga panahon na hindi niya ginamit sa business. Noon time show, business yan. RPN 9, hindi ba business yun? Tapos pumasok kayo 1982, 1981, no? Tapos naitalaga ang ng 1979. So ilang taon pa lumipas bago pasukin ng TPINC yung titulong Itbulaga. Ay, naku. Alam mo, masakit man sabihin pero masakit man pakinggan. Ang lumalabas dito, ibig sabihin parang
kinuha nyo lang talaga or parang pinagpipilitan nyo lang talaga na sa inyo ang trademark na Itbulaga dahil dito sa sinasabi ni Attorney Maggie na si Joey De Leon ang gumawa pero hindi niya inano sa business. Tapos, noon time show, no? Business yan. Pangalawa, entertainment yung naka-register, hindi naman merchandise. Katulad sa kanila merchandise eh. Diba? Tuloy na nga lang natin na, pati ako naguguluhan ako dito kay Attorney Maggie. Na masasabi nung naisip niya yung ginamit po ang Itbulaga for the exclusive use of a show that was produced by PSI before, owned by Dahalosos, which became later on Tape Incorporated. Yeah. So, kung isipin po natin yung prior use ng originator, masasabi po namin na Tape Incorporated po ang owner ng trademark na yon kasi kami po ang unang gumamit ng Itbulaga for Isa pa. Nagtatako lang, no, may bumubulong sa gilid. Parang boses ni Jan Halusos. Ang pagkakaalam ko kasi, RPN 9, wala pang tape agency nun eh. Diba? So, paano una silang gumamit? Paano? Ano nangyari na? Saka isa pa ito paano mapapatunayan ng isang, ito na lang ano na lang tayo, tawag dito, basic, ibi-basic natin yung sagot dito, no? Una ito, Jan Halusos, Bolly Talusos, Attorney Maggie. Noong mga panahon wala pa yan sila sa mundo eh. So, paano nila masasabi na ganun nga? Ano yung sapat na batayan nila? Or, tarong dun? Batayan ba? Oo. Anong sapat na ebidensya nila? Kahit nung mga panahon, wala pa rin naman sila noon. So, syempre, ang sasabihin nila dyan, si Senior Halusos, na siyang gumawa, asan yung ebidensya? Simulat sa pool pa lang naman, diba? Ito na lang lahat ng interview ng Tito Vic and Joey, lahat ng interview, halos talagang pare-parehas lang yung kwento about dyan sa trademark na yan. Bakit nung mga panahon hindi kayo lumabas? Kung talagang kayo ang gumawa ng titulong Itbulaga or ng trademark na Itbulaga. Diba? Doon pa lang pinagsisigawan na ng, syempre, kung halimbawa ako yung gumawa. Diba? Ako yung gumawa ng trademark na Itbulaga. Tapos noon, diba, ang daming mga video ng mga old video ni Henyo Master, Tito Vic and Joey, interview nila, yung kay Jessica Soho, yung ika 25 years na anniversary nila, diba? Yung kay Dolphy pa, yung kasama nila si Dolphy, pang ilang years na anniversary yun, pang 30 yata, pang 20, di ko tanda, no? So doon pa lang kinakwento. Ngayon, kung talagang si Romy or si Senior Halusos ang gumawa ng Itbulaga, dapat noon pa lang pinaglaban yan. Kasi laging interview, sinasabi ng Tito Vic and Joey, ganito kung nagawa yan, ganito ganyan. Diba, hindi kaya masakit sa iyo yun? Na ikaw yung gumawa, tapos sila yung kinikilalang gumawa? Hindi dapat noon pa lang lumabas ka na. Diba? Bilang ikaw pa yung sinasabi mong boss. Kung ako boss, hindi ako papayag na aangkinin yung ginawa ko. Kasi nga, kaya nga noon pa lang, hindi yan sila lumalabas. Kasi nga, alam nila na Tito Vic and Joey or si Joey De Leon ang gumawa ng titulong Itbulaga. Kung halimbawa na pagbabasihan na lang natin yung talagang nasaksihan natin at kung isipin yung maigi, bakit noon hindi sila lumabas? Kung talagang sila ang gumawa ng titulong Itbulaga. Bakit hindi man lang naikwento ng Tito Vic and Joey na yan kasama kami doon sa lamesa. Oo, nag-isip kami ng title ng bagong yung title. Oo, ganito ganyan. O bakit walang ganun?
Ba't wala kaming narinig na Romeo Halusos? Wala kaming narinig na Senior Halusos dun. Tapos ngayon sasabihin nyo, yung unang naggumamit, unang gumamit daw. Eh, unang-una pa lang RPN 9, wala naman tape-INC noon. 'Di ba? Na ano lang naman tong tape-INC nung nasa ABS-CBN sila tsaka GMA. Oh, paano nangyari 'yun? What the meaning of this? Okay, tuloy natin. Business for a show, which is the product na sinasabi, that would differentiate that product from another product na nandun sa commercial trade and business. Registration. So wala na, kami rin po ang may registration. So wala rin po silang registration. Kaya ang inaano po doon lang bumagsak. Okay na sana eh. Oh, sabi ni Attorney Maggie, sila daw, ang TBJ wala daw registration. Paano magkakaroon ng registration ang TBJ ay hindi nyo nga pinaalam sa kanila na ipaparegister ninyo ang titulong Itbulaga na wala man lang pahintulot sa gumawa. So paano nila, kung hindi pa nga nagkagulo, hindi nila malalaman eh. Tapos sasabihin nyo, unang-una, wala silang registration. Diba? Doon pa lang halatado mo na eh. Nagulat na nga lang ang Tito Vic and Joey na nakaregister na yung trademark na Itbulaga. Wala man lang silang kaalam-alam. So noon pa lang talaga, may plano na talaga tong mga naaangkinin talaga nila yan. Oo, kasi lagi nila sinasabi, sahuran daw ang Tito Vic and Joey. Oo, ang hirap lang kasi talaga yung tiwala. No, nagtiwala ang Tito Vic and Joey sa mga lusos, kaso hindi nila alam na bandang huli kakagatin pala sila. Pero pakinggan natin ulit yung sinabi ni Attorney Maggie. show, which is the product na sinasabi, that would differentiate that product from another product na nandun sa commercial trade and business. Registration. So wala na, kami rin po ang may registration. So wala rin po silang registration. Kaya di ba? Registration. Kahit sa registration, wala din po sila. Kami po ang nauna. Kayo talaga mauna, hindi nyo naman pinaalam sa kanila eh. Kung pinaalam nyo sa Tito Vic and Joey na ito, paparegister natin to para may sa trademark. Sa tingin nyo, mapayag sila? Sila yung gumawa, kayo magpaparegister. O ngayon, sino makapalang mukha? Diba? Hindi kayo yung gumawa pero kayo yung nagpa-register. Ngayon, sino makapalang mukha? Sino ang walang respeto? Oh, kayo na mismo nang lalaglag sa ano niya eh. Stress kami sa inyo eh. Tama na yan. Tay-PINC, tama na yan. Kahit maubos ang pera nyo, nga pa rin. Ay no. Pinagmalaki nila yun, sila daw nauna. Malamang hindi nyo naman pinaalam yan. Sakit ng likod ko. Isa nakaka-stress na lang talaga itong pinagagawa ng tay-PINC, no? Pinagmalaki pa yung sila daw nauna sa registration. Hindi man lang nag-isip si mga Attorney Maggie, ba't ka ganyan? Attorney Maggie, ba't ka ganyan? Attorney ka, ha? Attorney ka, Attorney Maggie. Pinagmalaki pa na sila daw nauna. Malamang, di nyo nga pinaalam yan eh. Malamang talaga kayo mauuna. Diyan nga nagkagulo-gulo eh. So, nung alam nyo na sasabutahiin nyo yung samahan ng Dabarkads eh, ganyan na yung ginawa nyo. Noona. Walang kaalaman-alaman Tito Vic and Joey na mga nakaregister na pala or pinaregister na ng Halusos or ng tay-PINC yung trademark na Itbulaga at mga segment, di ba? Pangatlo, unti-unti silang pinagbabawasan ng 10% na sahod kada isa sa kanila kasi nalulugi daw. Pero sabi ng Tito Vic and Joey, paano malulugi? Lakas-lakas ng ratings natin.
Sa politics advertisement pa lang panalong panalo, tiba na. Tapos pang huling-huli, yung talagang sumabog na ang Tito Vic and Joey, mapatungkol na doon kay kay Raisa May na gusto nilang tanggalin kasi pangit daw. Tigilan nyo nga kami. Kasi I think this would mga lumabas nga sa social media na sabi ko ito na yata yung naman. So wala rin po silang registration. Kaya ang inaano po namin, ano yung basis na magiging owner ka ng isang bagay, ng isang trademark na hindi mo siya ginamit. Kasi halimbawa, ako ba, may mga lumabas nga sa social media na sabi ko ito na yata yung effect ng naging decision, kaya nga po din namin inapela. Kasi I think this would in the future, it would be very material to all businesses Kasi biruin mo, may nakita akong isang nag-post doon na yung lahat ng nakaisip sa isang party ng word na showtime, come on, let's have a showtime. Pwede na raw ipa-cancel yung registration ng show ng ABS-CBN na showtime kasi siya ang nakaisip nun. Hindi naman po niya ginamit yung word na yon in a business sense So, hindi na po ba mapoprotektahan ng ABS-CBN ang kanyang registration for showtime? Para po sa alam nyo, itong video na to ni Attorney Baggy, itong interview na to, ito yung tinatawag ng, Harry Roque. Ito yung tinatawag mo na propaganda, sympathy, saka mind condition. Ito na yun, sinasabi na mismo ni Attorney Maggie. Gets ko na, si Attorney Maggie pala yung pinaparinggan mo, hindi pala ang TBJ. Okay, gets na namin. Sa Attorney Maggie, hindi mo naman kasi kami in-inform na si Attorney Maggie pala yung pinaparinggan mo dun sa propaganda. Attorney Maggie tuloy tape INC pala ang pinaparinggan mo nung sinasabi mong propaganda, pasimpati, tsaka yung mind condition. Di mo kami in-inform Nabash ka patuloy na nayopak naman tong vlogger ng tape na diba? Back to you. Diba? Ang bilis. Yung sinabi mong propaganda, sympathy, tsaka mind condition. Tingnan mo yun. Pakinggan mo. Sumulitin pa natin. Baka Narinig mo na ba? Uli kahit konti lang na hindi mo siya ginamit. Kasi halimbawa, ako ba, may mga lumabas nga sa social media na sabi ko ito na yata yung effect ng naging decision, kaya nga po din namin inapela. Kasi I think this would in the future, it would be very material to all businesses di ba? So ibig sabihin pala, asawa ni Polo, wala na palang kwenta ang Ipo. Hindi na pala namin kailangan ng Ipo na yan. Tanggalin na yan, dapat yan. Kasi mali si Ipo, tama si Attorney Maggie. Kasi isipin nyo maigi kung itong sinasabi ni Attorney Maggie at yung sinasabi ng Ipo, ng Ipo tuloy napapagaya ko kay kay Bespil, ipo daw nagsalamin pa, magmukha lang matalino, tulonggis naman. sorry. Hindi ko na ulitin. Ibig sabihin, ito mga Dabarkads, wag na ho nating paniwalaan ng Ipopil. Maniwala tayo kay Attorney Maggie Abraham Garduque at sa Tape INC kasi mas magaling sila at sila ang tama kaysa sa Ipopil. Ano mang meaning ng Ipo? Nakalimutan ko. Ipo? Intellectual Property Management, tama ba ako? Ipo. Intellectual Property Operation. Baka nagkakamali ako ito pa pala comment ni Edwin.
So mali pala ang IPO, di ba? Sabi niya ito, ano natin ni screen recorder natin ha. Sabi niya rito, so mali pala ang IPO. Attorney, ikaw ang tama. Kung hindi ka naniniwala sa IPO, di wag na rin nyo nahabulin. sa pulsya rito Sa pulsya Attorney Maggie dito, tsaka tape So mali pala ang IPO, Phil, Attorney, ikaw ang tama. Kung hindi ka naniniwala sa IPO, di wag na rin nyo nang habulin po sa IPO yung Itbulaga. Gamitin nyo na lang ng gamitin. May point. Napakagaling mo, pare. Napakagaling ni Edwin S. Signay. No? Napakagaling mo. Tama yung sinabi mo, pare. Alam mo kung bakit. Attorney Maggie, Tape NC, sige lang, gamitin nyo lang ang trademark na Itbulaga. Kasi mas tama kayo kaysa sa desisyon ng IPO, Phil. Bibigri mo. Yung IPO yung demand kayo ng demand, apila kayo ng apila, pero binabali nyo. Ito ba isa, hindi ko mag-gets itong attorney ng tape, ang gulo ng paliwanag niya. Pwedeng none of the above. Sabi naman ni MC Janya, pero wala nang pinanghahawakan ng tape dahil ang IPO ay pumabor kina Tito Vic and Joey. Anong hawak nilang patunay? Ayan na nga ang sinisay ko. Ito pa ibang comment. Dito, magbasa tayo. Nagpariband si attorney, lakas ng kita Wala bakas ng stress dyan ka kumikita kaya aapil lang ng aapil, daming pera. Sabi ni attorney. So yung hindi pala sabi ni Rainier. Alam mo, Rainier, totoo naman yung sinasabi mo. Syempre, attorney yan, kinuha siya ng tape. Malamang, papaboran yan tape. Kaya lang naman pumabor yan sa tape pa yun. Di tinanggalan ng milyones ng alusos yan. Sus, eto ba, sabi ni Joshua. Sus, kayo ba nag-imbento ng pangalang Itbulaga? Si Sir Joey ang naka-imbento at hindi kayo, So, matatalo kayo. Galit na galit si mama, si Sir, wala na ba kayo maisip na ibang pangalan? Pinagpipilitan nyo ang kininyan? Ano po yun, Galing po yun sa mga comment, Baka mademanda na naman tayo, Kasi lagi may mga ito ba, speaking of demanda courts, ito, nasan na yung picture na yun? Dapat dito tayo sa ating source of income. Saan na yun? Ito. Ito. Sabi dito sa mga comment. Ito may kita nyo dyan sa screen Sabi ni RJ Martinez Makatubal. May mapagtitripan na naman ako pasensyahan tayo, comment kayo ng comment. Sabi niya, idagdag nyo na rin mga vlogger ng tape, ng TBJ. Tards. Tanda daw. TBJ Tards na sobrang nagpapakalat ng kanegahan sa FB. Puro masasama sinasabi, grabe, nakakapikon. Mamatay ka sa pikon. Nakakapikon daw. Nasusobra na sa freedom of speech. Mamaya saan babalikan kita RJ sabi naman ni Ramil Edrada Espina, gaya nila Bonjing of Maynila, Batugang Maynila to its Chris Ulul, J. Gaybara wala lang kayo maisip na pangasar. Mababaw naman ang pangasar nyo. Pati daw si Bayan Biat. Nagbulul-bululan rin yung dalawang tanga. Sabi niya, RJ Martinez, isipin mo yung iba pang mga DDS Duterte supporters nakikisali sa TBJ bandwagon
Eben si J. Consa at Mike Abe. Okay, at gusto ko, may mga napagtitripan ako eh. Okay, ito pa yung may isa pa rito eh. Ito. Okay, ito na pare-parehas lang naman pala yan. So ito, no? Puntahan natin yung channel. Ano yun? Anong pangalan nun? Martinez. Wait lang, manahimik ka na dyan. Mamaya ka na ha. Hindi kita kinakausap ngayon. Ano to? RJ Martinez. Tingnan natin na. Okay, ito. Ay, Pasig ko lang. Screen recorder natin. Ito yung magsasabi pinapakasuhan niya kami tsaka RJ, ito, nandito na sa video ko. Sikat ka na. Sikat na ikaw, Dudong. Naku, tagig lang ako, Pasig ka. Pwede tayo mag-meet up. Kaso, magsama kang tatlong, tropa mo. Oo. Para may laban-laban kayo, ha? Di ba pikon na pikon ka na sa amin? Nakakapikon daw. So, ito po si RJ Martinez. Ayun po yung nasa video natin kanina, no? So, tiga Pasig siya. Live-in Pasig from Mansalay. Okay? Andres Bonifacio Campos ka pa, ha? Okay, tignan natin, no? Baka may mga, baka may mga post na pang TBJ. So, wala naman. So, wala naman siyang wala, hanapan natin, baka may mga post siya na pang TBJ. So wala naman. Ay, yung gwapo naman ni RJ. Si RJ ba to? Okay, tignan natin, punta tayo dito sa putos. Tingnan natin yung mukha ni RJ, no? Ay, nakatabon. Tapos trick yung mata. Oo. Saan na? Okay, yung profile niya. Tingnan natin yung mga photo album. Ano to? Dami account? Walang yan. Parang dami account na naman to, ah. Wala talaga tayo mapala sa sa mga vlogger ng kabila, no? Mga duwag, oh. Ito, search natin to, si Ramil Edrada Espina. Okay. Si Ramil Edrada Espina. Ito. Ramil Edrada Espina. Ito gusto ko eh. Ay, nakita ko na. Ay, grabe naman. Ang kanyang nickname is Kuya Rams. Hi, Rams. Oh, San Mateo Rizal, malapit kay Sardinas. Tingnan natin, ha. Sige siya. Ay, grabe lang. Ito yung nanglait eh. Oo, ito yung nanglait, oh. Tignan natin dito sa Messenger. Ayan, oh. Sabi niya ay, asan na yan? Ito, sabi niya, oh. Ulitin ko yung sinabi ni Ramil, ha. Baka sisihin nyo kasi baka sabihin nyo nang lalait ako, ha. Gaya nila Bonjing of Maynila, Batugan, Maynila, to its Chris Ulul, J. Guy Bara. Spelling na lang na apelido ko, mali-mali pa. No, tsaka iba pa, no. So, tingnan natin kung sino yung mas mukhang bayot sa ating dalawa. Ay, hindi, lalaking lalaki. Tingnan mo ba naman, naka-side view pa. Gamit pa yung ni Taylor Swift. Welcome to my version of 1989. Agurang ka na. Okay, tingnan natin dito sa comment. Happy birthday! Kailan to? December 3. Post to? Ay, grabe. Ay, hindi siya gay. Confirm lang siya. Ang lakas mo manglait, ha. Tapos ganito itsura mo. Tignan mo, kahit nakabarong ka na, mukha ka pa rin walang ligo.
O, tingnan mo, sinom ko pa. Kitang-kita mo yan. Ano, ha? Laitan ba gusto mo? Sige. Okay ha, laitan ha. Disclaimer, mga kadabarkad, siya yung nauna. Hindi namin siya kilala. Pero siya kilala niya kami. Iba talaga pag sikat eh. Tingnan mo ha, naka-Amerikana ka na. Pero, mukha ka pa rin walang ligo. Okay, hanap tayo sa ibang picture mo. Ito yung malinis. Saan ba to? Saan tong picture mo na to? Parang umattend ka lata sa kasal na hindi ka naman invited. Parang pumunta to ng kasal o kaya dibu na hindi naman siya invited. Okay? Ay, hindi siya gay. Ay, naka-heart. Naka-finger heart. Naka-finger heart si sister. Ay, grabe, singer. Oo, yan o, nakabuelo. Buelong-buelo, kumakanta. Ano to? Bayang magila ka, bayang magiliw ka, tapos todo birit ka. Mababa lang yun. Bayang magiliw. Ganun lang yun ha. Ba't parang hirap na hirap ka Nakawak siya sa dibdib niya Oo. Ay, grabe naman. Grabe naman, so cute. Sarap mo ipalaman sa sa basuka. So cute naman. Ito siya. Ay! Ang cute. Kumukha niya aso ko. Cute naman lang. Napawakit pa. Sa susunod, bago ka manglait ha. Ayusin mo. Tama na yan. Nasusuka na ako sa pestlock mo. Ay, Ramil, tsaka RJ, sa susunod pang manglait kayo ha. Ibasin naman. Ibasin nyo naman. Hindi yung lait kayo ng lait tapos kayo din, laglag din. Mas lamang pa ako 5 beses, mas lamang pa ako ng 5 beses naligo sa inyo Naglanteting tong mga followers ng TikTok. Di man lang talaga nag-iisip. Tapos ngayon, iyak-iyak kayo. Sikat ka na. Hi, Ramil, sister. Binaboy nyo pa yung pangalan namin pero mas mukha kayong mga baboy sa amin. Binaboy nyo yung pangalan namin pero tignan nyo nga itsura nyo. Parang kayo mga hindi naliligo. Ligo-ligo nga kayo. Laitan pala gusto niya. So yung mga kadabarkads, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Ano pong magiging komento nyo doon sa sinabi ni Atty. Maggie? Pabor po ba kayo? Kasi ako 100% hindi. At pabor din po ba kayo doon sa mga basher na isasama daw kami sa kaso? Yan na naman tayo. Tad na kami ng kaso. Tama na yung kaso nyo na yan. So yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi,